Okay, hi guys, this is Sir Dom and may nagtanong sa atin kung ano ba yung mas maganda, terry brush ba or polar fleece. But first, gusto ko munang linawin yung term na polar fleece. Naglalagay ako ng sample dito ng polar fleece. Kung ganito yung polar fleece na sinasabi mo, baligtaran kasi usually, pag sinabing polar fleece, ito yung fleece side. Ayan. Sabi mong polar fleece is parehong side is ganito. Lagyan akong sample dyan. Ayan. So ano ba yung mas maganda? Meron akong tatlong jacket dito, tatlong hoodie. Ayan. Pag titingnan mo, parang walang differences sa malayo, di ba? Pero magkakaibang tela yan. Meron tayong French terry. Then meron tayong, this one's French terry. This one is French terry na brush or fleece. Then this one, French terry din na brush. Pero magkaiba sila. Okay, number one. Pakita ko muna yung pinagkaiba. Pagka French terry is smooth yung labas niya. Then sa loob niya is parang naka-loops siya. Ito. Ayan. Yan. Ganyan yung loob ng French terry. So usually, mas manipis siya compared sa mga susunod na ipapakita ko. Okay. French terry, ito, na brushed. Ganito naman siya. Smooth naman, smooth din yung labas niya. Then sa loob niya, yan. Sa loob niya is naka-brushing siya. Yan, yung parang may himulmol yan. Yan. So yung terry brush na to, or tinatawag na terry fleece, bago siya maging ganito, is ganito muna yung itsura niya. Okay, parang ito yung raw form niya. Ganyan, may loops na ganyan. Tapos dadaan sa makina yan, na magbabrushing siya, or napping na tinatawag, kaya siya magiging brushed na ganito. Kaya siya magiging brushed na. Yan. So ito yung original form. Pag dumaan sa makina ng brushing or napping, magiging ganito siya. Okay? Next one is terry brush din. Terry brush din pero mas makapal. Now, may nagsisirculate kasi sa online, may nakikita ko na nagbebenta ng ganitong klase, and ewan ko kung marketing term lang nila yun, polar fleece yung tawag nila. So baka ito yung sinasabi mo na polar fleece, Mr. Canaways. Okay, so ito is terry brush din to. Pero kung ito yung sinasabing polar fleece, kasi look, mas makapal siya. Ayan, mas makapal yung mga hibla niya. Ayan. So kung ito yung tinatawag na polar fleece, sige, pero terry brush to. Terry brush din to. Okay. Ngayon, yung pinagkaiba nila is yung French terry, so yung pinakamanipis sa lahat, kasi hindi pa siya na-process. Pero again, depende pa rin yun sa contents ng tela mo. Kung hindi mo pa alam pinagkaiba ng mga tela, panoorin mo yung unang video ko na to. Ilalagay ko dyan. Ayan. So, French terry, usually manipis siya. So, next naman is yung French terry na brushed. Usually, mas makapal naman siya. So, pagka gusto mo ng pang malamig talaga, mag-release ka ng winter collection. Kahit wala namang winter sa atin. Sige. So, yun. Then, ito pinakamakapal na meron tayo ngayon. Yung French terry na brush. Ngayon, ano ba pinagkaiba? This one is imported. This one is locally made. Ngayon, paano ba nagkakaiba-iba kahit pareho silang terry brush? Nagkakaiba sila, number one, syempre sa contents ng tela. Sinasabi ko, panoorin mo muna kung CVC siya or TC siya, or cotton yung loob, polyester yung labas, cotton yung loob. Doon nagbabasa yun. Tapos example lang natin, bakit ba ito is mas makapal yung mga hibla niya. Okay? Ito mas smooth yung pagka-brush dito. Okay? So pagka kasi sinalang sa brushing machine yan, so nakadepende kung ilang balik sa brushing machine yung gusto nung nagpagawa ng tela. So mas smooth siya, mas maraming beses siya dumaan sa brushing machine. So after ng brushing machine kasi, yung mga hibla na yan, mahaba yan, nakatayo-tayo yan. Kumbaga parang kinalmot-kalmot ba. Ganun. Tapos dadaan naman niya ng shearing. Okay, sa shearing naman is i-kakat niya yung mga sobra na hibla para magpantay-pantay. The more times sa dumaan sa ganung process is mas mapipino yung brushing niya. Ayan. So as we can see, ito, mas smooth to, so mas maraming daan sa shearing to. Yan sa brushing. So ito is mas malaki. Ayan.
So, yan. So, mas konti yung dinaanan niya na process. Ngayon, ano ba yung mas maganda? Again, depende sa pangangailangan mo. Kung gusto mo ng mas makapal, ito yung pipiliin mo. Diba? Kung gusto mo ng mas insulating yung hoodie mo, talagang pangginawan, dito ka. Pero kung gusto mo na midweight siya, dito ka naman. Okay? Pero kung gusto mo na pang nakakagalaw-galaw ka pa, may breathability pa, you go for French Terry. Yun yung wala pang brushing, sinasabi ko kanina. Okay? So, yun. Next naman, pricing.